Magandang hapon po ng Panginoon. Ngayon ho ay bawal mong tumawad dahil mahalang araw. Mahalo ang araw ngayon dahil maraming bawal ngayon sa Pilipinas. Bawal mag-ingay, bawal maligo, bawal kumain ng karne. Ang mga gustong lumakas ang anting-anting ay pumunta sa Banahaw. Anyway, ang araw na ito ay, itong linggo na ito, itong araw ng linggo na ito ay yung Palm Sunday, kung saan si Jesus Christ ay pumasok doon sa Jerusalem at kung saan siya ay sinalubong. Sa pag-aaral po, pagka ang isang hari ay pumunta sa gyera, siya po ay nakasakay lagi sa kabayo. Pero pag ang hari ay pumasok sa isang lugar na ang dala ay kapayapaan, siya ho ay nakasakay sa bisiro. Kaya si Jesus Christ nung pumunta sa Jerusalem, nakasakay siya sa donkey, pagpapahayag na napunta siya ron sa kapayapaan. At nakikita rin natin nung linggo na yon, nandoon yung paglilinis ng templo. At sa paglilinis ng templo ko, marami ang na-offend ng mga religious leader, naapektuhan yung negosyo nila. Mas lalong nahayag yung kung sino si Jesus. Yung linggo rin na yun, makikita natin na kahit sa huling linggo ng Panginoong Jesus, siya po ay patuloy pong nagpagaling, nagturo. Dumating din sa panahon na kung saan ay mas naging malawak at yung malapitan, yung pakikipag-usap niya sa mga alagad. Matatandaan natin yung table talk niya doon sa mga alagad na kinausap niya, maging yung magbe-betray sa kanya, kinausap niya, maging ang mga alagad, no? Na sinabi niya, alam niyo, darating din ang araw, tatalikuran niyo ako, di ba? Dumating yun sa punto na kung saan ang usapan nila ay hayagan. Okay. At sa huling linggo din na yon, lagi natin tatandaan na alam ng Panginoong Yesus bakit siya kailangan nandoon sa Jerusalem. Alam din ng Panginoong Yesus kung ano ang mangyayari sa kanya. At hindi ho aksidente na siya po ay binenta, hindi rin aksidente na siya po ay nasa Jerusalem, hindi ho aksidente na bagamat siya po ay gumawa ng maraming magagandang bagay, himala sa mga tao, ang mga tao ay pinili pa rin si Barabas. Lahat po ay nangyari ayon sa nasusulat o ayon sa kasulatan. Okay. Doon po sa cross, sa huling pagkilos ng Panginoon, at ito na yung kung saan ang kanyang pagiging Mesyas ay magkakaroon ng katuparan. Lagi natin tatandaan, yung po rin ay nangyari eksakto sa araw na kung saan isi-celebrate o i-commemorate nila yung Passover. Diba? Si Jesus Christ, siya po yung Passover Lamb. Hindi lamang po aksidente na siya po ay pinagkanulo ng Huwebes at ipapako sa krus ng Biyernes. No? Eksakto ho yun. Kung makikita natin noong panahon na kung saan ang Diyos ay iniligtas ang Israel mula sa Egypt,
nagkaroon ho ng Passover. Diba? Kumain sila ng karne. Diba? Karne ng kordero. Tama po ba yun? Oo. Kaya nga minsan nagtataka tayo bakit kailangan bawal ang kumain ng karne, no? Pero sa totoo lang, yung Passover na yun ay talagang araw ng pagkain ng karne. Diba? Passover lang, pagka binalikan mo yung Old Testament, kumakain talaga sila noon, diba? Tapos, Last Supper ay nagkaroon naman ng pagkain ng unleavened bread at pag-inom ng wine o yung katas ng ubas. Okay. So pumunta po tayo. Ano po ba yung mga nangyari doon sa cross? Ano ba yung mga nangyari doon sa cross? Doon sa cross, meron hong mga prominenteng tao. Unang-una nakita natin yung mga sundalo pinag-parte-parte yung kanyang mga damit. Sa Roman law, may kita po na ito pong pagkuha ng mga sundalo ay rights nila. No? It was customary to execute the condemned man naked. Customary ho nila na pagka ikaw ay condemned, ikaw ay ipapako sa krus na hubad at wala ka ng karapatang magbihis. At doon po, ang mga sundalo rin ay binibigyan ng karapatan na kunin yung damit o anumang pagmamay-ari nung i-execute. Okay. So, nangyari kay Jesus Christ ay nangyari din doon sa dalawang magnanakaw. Okay. Hindi nga lang natin alam kung ganyan nga talaga kung mayroon pa siyang tapis, no? Pero talaga kung hinubaran ng Panginoong Yesus, dito po, bagamat physical yung paghubad, sa aklat po ng Pilipos, hindi lang po yung paghubad na physical ang pinapakita ko. Ang sabi roon, hinubad din niya yung kanyang pagka-Diyos. So, no? Medyo ano yun, no? Pagka mali ang pagkaintindi rin ay hindi ho sa nawala yung kanyang pagka-Diyos, kundi hindi niya ginamit. And then He willingly give yung kanyang buhay. No? Hindi po ito kinuha ng mga sundalo. Hindi po ito kinuha ng pangyayari. Hindi rin po kinuha ito nung siya ay sinibat. Siya po mismo ang nagbigay ng kanyang buhay. Then siya po ang may karapatang magbigay at siya rin ang may karapatang kumuha. Dito lagi natin natatandaan na ang mga tao, lalo na ang mga religious leader, hindi po sila galit dahil nagpapagaling si Jesus. Hindi sila galit dahil si Jesus ay mapagmahal. Galit sila, kung babasahin mo natin sa John chapter 5, basahin natin buong chapter na yon. Dahil doon sa John chapter 5, pinakita po na kung saan si Jesus i-claim na unang-una na siya ay anak ng Diyos. Pangalawa, siya ay judge. Pangatlo, siya ay Diyos. No? Doon po tahasan na sinasabi ng Panginoon na ako'y una pa kay Abraham, no? Na ako ay si ako. At higit sa lahat po, pinapakita niya na siya po ay magiging judge of kahuli-hulihang araw. At doon po, hindi po yun matanggap ng mga religious leader. Kung siguro kung siya'y nagpapagaling lang, nagpakain lang, hindi mo siguro masyadong nagalit ang mga religious leader. Pero dito ho, makikita ho natin na si Jesus ho ay pinasan niya talaga ang kanyang sarili bilang Diyos. At yun po yung makikita natin sa buong Book of John,
Sa simula pa, pinakilala na si Jesus ay Diyos. Sabi sa John 1:1, nung pasimula ay Berbo. Ang Berbo ay sumasa Diyos at ang Berbo ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, sa pagsusulat po ni Juan, pinakilala na kaagad na si Jesus ay Diyos. Siya po ang pinagmulan ng buhay, siya ang liwanag ng buhay, siya ay pumunta sa pagmamay-ari niya at yung pagmamay-ari niya ay hindi siya tinanggap. So yun po yung presentation ni John kay Jesus Christ. No? At dun po sa cross, meron tayong makikitang ilang grupo ng tao. No? Nandoon yung sundalo, nandoon din yung mga kababaihan, nandoon din yung isang alagad, nandoon din yung maraming yung kriminal. At lahat ng yon ay meron hong mga natanggap sa Panginoon. Alam natin na yung isang kriminal nakatanggap ng kapatawaran. Alam din natin na yung mga alagad nakatanggap sila ng mga pyesa o pieces of clothes, di ba? Noong pala ay uso na ang ukay-ukay. Alam din natin na si Mary, may kita rin natin ang katapatan ni Jesus Christ to fulfill yung kanyang responsibility sa kanyang nanay. Hindi niya iniwan na si Mary ay maging ulilan. No? Yung panahon na yon, ang sabi ko sa pag-aaral po, ang mga byuda, no, ay kabilang doon sa actress o minority, at sila po ay wala hong kaukulang social care na natatanggap noong panahon na yon. At doon din po makikita natin ang isang alagad na nakatanggap ng nanay. Doon din po makikita rin natin sa huling part nung pagsulat ni John, merong sundalo nung makita na tinusok ang Panginoong Jesus. Makikita mo natin doon na yun po ay maaring nagbukas ng puso ng sundalo na yon. No? Okay, tingnan mo natin sa John 19 para makita mo natin yung huling part na hindi natin na isama sa pagbasa. Para makita mo natin yung kabuuan ho, no? Okay, tingnan mo natin. Lagi natin tatandaan, no, yung panahon na yon, binrake na ng mga sundalo yung mga buto ng mga nakabayubay sa cross. Pero pagdating nila kay Jesus Christ, sabi roon, verse 33, "But when they came to Jesus and found that he was already dead, the soldier pierced Jesus' side with a spear, bringing sudden flow of blood and water." Verse 35, "The man who saw it has given testimony, and his testimony is true. He knows that he tells the truth, and he testifies so that you also may believe." No? Even kahit yung pagtusok kay Jesus Christ ay kaparte pa rin ng fulfillment ng prophecy. Okay, tingnan mo natin doon sa cross. No? Una-una, makikita natin doon sa scriptures ho. No? Pag binasa natin yung John, ang emphasis ni John, ang lahat ng ito ay nangyari ayon sa nasusulat. Hindi po aksidente na 400 years ago na isulat ni Isaiah na siya ay ipapako, di ba? O siya ay mamamatay, di ba? Kung babalik pa tayo sa panahon ni David, sa Psalms chapter 22, pinapakita ko roon yung buo na kung papaano ang Mesiyas ay maghihirap. At yung pong mga nakasulat na yon
ay nangyari sa Panginoong Hesus, una, para patunayan na siya nga ang Mesiyas at siya ay naparito para tuparin kung ano ang hinihingi ng kasulatan. So si Jesus Christ po ay hindi ho lamang basta hero. Amen ba ron? Hindi lamang siya bayani. No? Siya po ay naisulat na, in fact, sabi mo ng Biblia, yung lamb that was slain from the foundation of the world. No? Sa simula pa, ay naitalaga na siya po ay mamamatay para sa ating ikaliligtas. Nung ang mga unang magulang ho natin ay binigyan ho ng kautusan na huwag kainin yung bunga, bago pa man mangyari yon, ang Panginoong Diyos sa kanyang soberenya, nakikita niya kung ano ang mangyayari at meron na siya kaagad nakahandang solusyon doon sa mangyayari. Ano ibig kong sabihin yun? Kaya nga po sinasabi natin, lalo na kayo, kung kayo po ay nakakarinig noong una pa man, hindi ho aksidente bakit kayo naririto. Amen. Amen ba ron? Nung una pa man, ang sabi ho sa Efeso 1, tayo po ay itinalaga na at tinawag na ng Panginoon. Kaya hindi aksidente na narito ka. Ikaw ay tinawag ng Panginoon. Kung papaano rin hindi aksidente na itinakwa si Jesus, hindi rin aksidente na siya ay namuhay sa panahon na kung saan na-imbento ng mga ng Syrophoenician o yung mga nauna sa Grego, yung cross, no? Hindi ho Roma ang nakaimbento ng cross, kundi ho yung mga naunang makapangyarihang mga bansa. Ito po ay ginamit at pinerpekto lamang ng mga sundalong Romano. At kung si Jesus po ay mamamatay sa panahon na hindi po sakop ng Roma ang Israel, hindi po siya mapapako sa cross. Okay? Ano ngayon yun? Hindi ho matutupad yung sinasabi sa kasulatan. Sabi ho sa Galatians chapter 3, curse daw yung lahat ng naipako o nabayubay doon sa kahoy, sa puno. Diba? At si Jesus po, siya po yung nagkumuha nung lahat ng sumpa na dapat po sa atin. Yung judgment na dapat sa atin, si Jesus po ang kumuha. Okay? Hindi ho tayo. Pangalawa, kung siya po ay nandoon at namuhay sa panahon ni Haring David o nila Moses, hindi ho siya talaga mapapako dahil ang pagpatay noon pagka Hudyo ay binabato. Diba? At pag binato siya, hindi rin matutupad yung sinasabi ng Isaiah. So si Jesus Christ dumating talaga sa tamang panahon. Yung tamang panahon mo yun, hindi yan mo si Alto ang nagpasimula. Ang Biblia mo nasusulat mo, no? Na si Jesus po ay nahayan sa tamang kapanahunan. No? Sa tamang kapanahunan na kung saan naroon yung pinakamatinding instrumento ng kamatayan na ginawa ng tao sa kapwa niya tao. Yun po yung cross. At nung nabayubay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang marami siyang ginawa noon, pero napakarami ang hindi niya ginawa. Alam niyo ba napakarami ang hindi niya ginawa? Ang sabi niya, kaya mong tumawag ng laksa-langsang mga anghel. Hindi niya ho ginawa na tumawag ng kahit isang anghel para ipagtanggol siya. Samantala yung isang anghel kayang kumitil ng 100,000 katao para ipagtanggol siya. Hindi rin niya ginawa na panatilihin o gamitin yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos.
Hindi rin niya ginawa yung nasa niya na sinabi niya, Ama, kung po pwede, itong saro na ito, ay hindi ko nadaanan. No? Eh, alam niya naman na dinidinig ng Ama lahat ng kanyang panalangin. Hindi niya po yung ginawa. Doon sa cross, marami pong hindi ginawa ang Panginoong Jesus dahil sa akin. Amen? Dahil kung ginawa niya yung mga hindi niya ginawa, ay hindi ako magkakaroon ng kaligtasan, walang kabayaran sa aking kasalanan, mamumuhay pa rin ako sa curse, mamumuhay pa rin ako sa karimlan, at walang dahilan para tayo maglingkod sa Diyos na buhay kung hindi mo siya namatay doon sa cross. At dahil, no? At kung patuloy ho tayong mamumuhay na wala doon sa kanyang kapangyarihan, wala doon sa kanyang nasasaklupan, wala doon sa kanyang mga binili, eh hindi ho tayo makakapunta din sa langit. At higit sa lahat, hindi ho tayo makakapunta doon sa dakong kabanal-banalan kahit sa ating pananalangin. So marami pong ginawa ang Panginoong Jesus, pero marami din siyang hindi ginawa. Bakit po? Dahil po sa pagmamahal sa atin. Pangalawa, may kita rin natin dito, Christ redeemed us from the curse of the law. Sa pamamagitan ng cross, at that cross, binayaran ho ng Panginoon. Tayo. No? He redeemed us. Okay? Saan tayo ni-redeem? Mula sa sumpa. Di ba? Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Si Jesus mismo na hindi nagkasala. Si Jesus mismo na siyang gumawa ng buhay. Si Jesus mismo na sinasabi ng salita ng Diyos, walang nagawa kundi sa pamamagitan niya. Si Jesus mismo na author ng life, siya po ay naging curse. Bakit to? Dahil ginusto lang niya, hindi yun po ay dahil sa akin, dahil sa iyo, dahil sa lahat ng tao. Jesus became curse. Nasumpa si Jesus at naging sumpa po siya. At pag inaalaala natin yon, dun ho makikita natin yung pag-ibig ng Diyos na tayo na dapat husgahan ay hindi niya hinusgahan. At pag ito po ay patuloy mo nating pinakain sa ating espiritu, dito mo makikita, wala akong karapatang mamusga sa sino ba? Sa aking kapwa. Bakit ito? Kasi Jesus, kinuha niya na lahat ng dapat husgahan eh. No, yung curse, kinuha niya, kaya wala rin akong karapatang mag-curse. Amen. Bakit ito? Kasi lahat lang yun, tinanggap na ng Panginoong Jesus. At wala rin dahilan para mamuhay tayo sa ilalim ng sumpa. Amen ba ron? Amen. No? Dito ho, magbabago na kung paano natin titignan yung ikalawang utos na, ano yung ikalawang utos? Thou shalt not take the name in vain. Diba? Oo. Bakit ho? Kasi ganito po yan. Kung noon tayo unbeliever, yung in vain doon, ang tinitingnan natin, huwag mong gagamitin sa kalokohan, yung salita ng Diyos, huwag mong gagamitin sa ganito, huwag mong gagamitin sa ganyan. Di ba? Ganun yung tingin natin noon eh. Pero as a believer, iba na yun. Dahil ngayon, hindi lamang siya pangalan ng Diyos, kundi pangalan siya ng iyong tatay. Okay, paano ngayon mo i-invade yun? Paano mo ngayon ginagamit na paano natin maaaring magamit na in vain yung pangalan ng Ama? Ganito, isa mo ay ang pagsasalita na para bang hindi siya nag-exist. Ano yung paano minsan ang believer nagsasalita na hindi nag-exist ang Lord? Ang sasabihin natin ay, wala nang pag-asa itong sitwasyon ko. Diba?
Para mo sinasabi, walang kakayanan ang iyong ama na baguhin ang sitwasyon. Pangalawa, wala nang makakatulong na iba sa akin. Mga ganong klase. Hello, kanino ka anak? Kung ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, hindi ba niya kayang ibigay yung maliit na iyong pangangailangan? Amen. Amen ba ron? Amen. At minsan, doon natin nagagamit na in vain na para bang ikaw ay hindi mananampalataya. Na para bang walang Diyos, na ibinigay na nga niya yung lahat at hindi ka pa maniwala na yung pangangailangan mo dito sa lupa ay hindi niya kaya. Tugunan. Na yung himala na pinapanalangin mo ay hindi kayang gawan ng paraan ng Diyos. O yung tao na akala mo ay wala ng pag-asa. Pag sinasabi natin, wala ng pag-asa yan, tao na yan. Lagi natin tatandaan ang Apostol Pablo, chief of sinners, pangunahing persecutor. Nung makilala niya ang Panginoong Yesus, nag-turn around ang buhay niya at pinakita ng Panginoon, ikaw na napaka-lupit, ikaw na napakalaki ng pagnanasa na sirain ang aking katawan, ikaw ay babaguhin ko, ikaw ngayon ang magiging tagapagbuo ng aking katawan. At yun ko ay ginamit. Ginawa mo ng Panginoon, ginamit niya si Pablo sa ganong kaparaanan. Kaya nga po, no? Mag-iiba na rin. Bakit ho? Kasi tinanggal na tayo doon sa curse eh. Amen ba ron? Amen. Naukuha ho ba natin yun? Naukuha po. Pastor, paano ba yun? Ganito lamang ho yun eh. Para kang isipin natin na ikaw ay anak ni Ma. Di ba anak ni Ma? Sino ba si Ma? Mario. Pagka Mayo, iba na yung nanay mo. Sino ba yung nanalo? Oo, di ba? Na kung saan ay hindi mo kailangan ng maraming protocol para ka pumunta doon sa kanyang office. Bakit? Kahit wala kang posisyon, hindi ka na-elect, ang kaibahan sa iyo, ikaw ay may relasyon doon sa nakaupo. Anong kaibahan mo? Ikaw ay anak, presidente. Pero higit pa ho tayo sa anak ng presidente. Anak tayo ng hari ng mga hari. Panginoon ng Panginoon. Siya na lumikha ng langit at lupa. Siya na nagmahal sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya wag natin masasabi na imposibleng mabago ang tao dahil siya ang may kakayanang magbago ng tao. Ang pinakamalaking pagbabago na ginawa niya, tayo na under curse ay ginawa niyang under bless. Di ba? Bless tayo. Under tayo ng blessing. Under tayo ng ng blessing of Abraham. Pagka pinag-aralan natin ng buo yung Galatians chapter 3. At makikita natin yun doon sa makikita natin yun doon sa John chapter 19, no? Na kahit na nandoon ang Panginoon sa cross, makikita pa rin natin iba pa rin ang pagtingin niya kahit sa mga sundalo na pinaghahatian ng kanyang damit. Diba? Napakalaki ho ng pag-ibig ng Diyos para mamuhay tayo doon sa dati nating buhay na under curse. Maraming dahilan para tayo magpatuloy ho sa pananampalataya sa Diyos na buhay. Ano pang sinabi roon? No? Makikita ho natin doon na lahat ng iyon, sabi pa niya, I am thirsty, pero pagkatapos nyon, sinabi niya na, it is finished. Na naganap na, natapos na. Knowing that all was now completed, sabi ron sa verse 28, yung binasa natin kanina. Knowing that all was now completed. Tingnan nyo si Jesus Christ, no? Kaya masasabi natin,
Siya yung may hawak ng buhay eh. Dahil kahit sa huling hibla, alam niya na kailangang makumpleto yung lahat ng nasusulat. At para makumpleto yun, no? May kita natin pag inaral natin yung account doon sa cross. May kita ho natin lahat nung ginagawa at nangyayari doon ay ayon sa nasusulat. At nung makumpleto na ang lahat, ang sabi ron, sinabi ni Jesus, it is finished. With that, He bowed His head and gave up His spirit. Sino nag-gave up ng spirit niya? Siya rin. Hindi po ito kinuha, hindi po ito nanakaw, ibinigay niya ho. Para kanino? Para ho sa atin. At kung kulang pa yan, hindi ko na lang alam kung paano pa ho natin i-appreciate yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi sa Romans chapter 10 verse 4, basahin mo natin yung Romans 10 verse 4 para mas maunawaan natin na tayo ho, mga kapatid, ay wala na sa sumpa, wala na tayo sa under, hindi na tayo under ng law, tayo po ay under grace. Lahat po ngayon ay finish na doon sa cross. Binayaran na ng Panginoong Yesus. Huwag ka nang magbayad sa mga utang na binayaran ng Panginoong Yesus. Ang bayaran mo na lamang ay yung utang na inutang mo sa Pilipinas. Pero yung lahat ng utang na binayaran ni Yesus, huwag mo nang bayaran. Sabi mo ron, Romans chapter 10 verse 4, Christ is the end of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. Romans 10:4, ano sabi ron? Christ is the end of the law. Sabi sa NIV version, yung lumang NIV, Christ is the culmination of the law. Sabi sa NLT, Christ has already accomplished the purpose for which the law was given. Na-accomplish na ng Panginoon. Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Paano ka naging righteous sa harap ng Diyos? Hindi dahil sa mga pagtupad mo ng kautusan. Merong isang kabataan, mayaman, lumapit kay Jesus, sinabi niya, natupad ko na, nagawa ko na yung law. Ano sabi ni Jesus Christ? Sige, galing mo umuwi ka nga, ipamigay mo ang iyong kayamanan. Hindi niya maibigay, di ba? Hindi ibig sabihin yun, uwi kayo, mamaya, pamimigay nyo na lang. Pero nakikita rin natin doon sa cross, yung isang magnanakaw, ang sabi ni Jesus Christ, ngayon din isasama kita sa akin para isulat. Bakit to? Kasi nga, hindi ito na by performance, kundi ayon sa ating pananampalataya. Amen. Dahil yung hindi natin magawa, ginampanan ni Jesus, ginawa ni Jesus, in-accomplish niya. At kung tayo po ang magiging dahilan para maligtas natin ang sarili natin, therefore, ang kaligtasan natin ay ayon na sa ating gawa. Hindi na ayon sa biyaya. At kung ayon ito sa ating gawa, hindi ito regalo, kundi sweldo. Ang kaligtasan ay regalo. Walang regalong pinagtrabahuan. Amen ba ron? Amen. Diba? Pastor, kasi ang gabay-bay ko, kaya ako bigyan ng malaking papel ng maliwi. Mga kapatid, pag tayo, di ba, pag kayo nagre-regalo, hindi yung pinabayaran eh. Hindi pinapresyon na, di ba? Ano ba tawag ba? Umpa pala, palpak talaga ako. Kaya kanina, hindi kayo magkaintindihan mo na. Mali pala yun. Mali pala yun. Mga kapatid, ang sinasabi lamang ho natin, kasi pagka pinagtrabahuan mo, binayaran mo, may resibo di ba? Kaya ka pala may papel. Pag humpaw, hindi pinagtrabahuan nyo,
Yun ay regalo na, above, di ba? Bonus. At tayo po hindi lamang mo ipinagkaloob sa atin yung kaligtasan. Kaya nga mga kapatid no? Minsan ang taas-taas ng standard natin ng sa tao, kaya pag nawawala na sa linya ng ating standard, nagiging parang parisi tayo. Pero mga kapatid, tingnan natin lagi sa vista ng Panginoon, paano ang Panginoon tumingin sa mga makasalanan. No? Ang Panginoon, pag tumingin sa makasalanan, iba yung kanyang paningin Diba? Paano niya tinitingnan yun? Kung ano ang mangyayari sa taong ito once na siya ay nag-turn around. Kung ano yung maaaring mangyayari sa taong ito pag siya po ay nanumbalik sa Panginoon. No? Kahit na siya ay dating merong kahit na dati siyang leprous, no? Pag siya po ay lumapit sa Panginoon, siya ay nagiging buo at nagiging patotoo. Okay. So lahat ng yon, lahat ng curse, tinanggap ng Panginoon Jesus. Wala hong dahilan para mamuhay tayo under curse. At higit sa lahat, alam po natin ito, doon sa kroso, pinakita ho ng Panginoon ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ngayong pag-ibig ho, ay hindi ibinigay dahil tayo ay karapat-dapat. Kaya nga ho, kahit anong kalalagayan mo ngayon, kung pwede kang lumapit sa Diyos, hindi kanya pauuwiin, hindi kanya gagawing alipin. Natatandaan natin yung kalibughang anak, ginastos niya ang lahat. Ginastos niya yung kanyang natanggap na mana, hindi naman sa magandang bagay, hindi ba? Ginastos niya sa kanyang bisyo, ginastos niya sa bumabalik siya sa kanyang tatay. Yung anak, ang gusto lamang niya ay maging alipin. Pero yung tatay, sinutan siya ng singsing, pinihisan siya, at nagsaya. At ang sabi ng Panginoong Hesus, sa kaharian ng langit, ay merong pagsasaya, nagsasaya ang mga anghel sa harapan ng Diyos sa isang makasalanang nanunukpan. Amen ba ron? At ganun po tayo ka-treasure ng Panginoon. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Dinemonstrate niya po kung ano po ang pag-ibig. Hindi niya po tayo inibig dahil po tayo kaibig-ibig. Nung tayo po yung mga kasalanan pa, nung tayo po ay walang lakas, nung tayo po ay mahina, nung tayo po ay punong-puno ng dumi, inibig ko tayo ng Diyos. Kung paano po yung alibughang anak, marungis, amoy baboy. Bakit to? Dahil nag-alaga, pati pagkain ng baboy, kinukuha. Di ba? Hindi mo siya tinaboy ng ama. Hindi mo pinakita ng ama gaano siya karumi. Sinalubong siya ng ama, niyakap, binihisan, nilagyan ng singsing, nirestore. At alam niyo po, ganun po ang Diyos sa atin. Ganun po tayo tinanggap ng Panginoon. At kung malalaman lamang ng tao na wala siyang kapangyarihan, walang relihiyong makapagliligtas, walang gawa na mabuti na makapagliligtas, ang tangi lang nakapagligtas ay si Jesus at ang pananalig sa Kanya. Kaya nga ho, iba na ho, pagka ikay mananampalataya, hindi ka gumagawa dahil gusto mong maligtas, gumagawa ka dahil alam mo na ikaw na hindi karapat-dapat ay ginawang karapat-dapat ng Diyos. Ikaw na dapat isinumpa ay tinanggap ng Panginoon, ginawang anak niya, pinagpala. Kaya ka gumagawa out of your gratitude, out of your love. Amen ba no? Hindi dahil sa
guilty, hindi dahil sa ano, kundi dahil na sa pagmamahal. Iba kasi yung pagmamahal. Iba yung gusto mo mahal ka sila. Naglilingkod ka dahil nagmamahal ka. Yun na po ang New Testament eh. No? Yun po yung pagpapakita ng Diyos. Kaya ikaw mismo, hindi ka pa pwedeng maging judgmental. Kung makikita mo na ikaw ay dapat nanduroon sa kumunoy. Dapat tayo ay nanduroon sa dagat-dagat ng apoy. Lahat ng iyon, iniligtas tayo ng Diyos mula doon. Lahat ng dumi, lahat ng sala, lahat ng nakaraan, lahat kung ano man ang maipapangalan sa kasalanan, lahat ng iyon, tinanggap ng Panginoon. Lahat ng curse, tinanggap ng Panginoon. Lahat ng sakit, tinanggap ng Panginoon. Marami siyang hindi ginawa dahil po sa pagmamahal sa atin. Walang dahilan para hindi po natin siya paglingkuran. Walang dahilan para hindi natin isuko ang ating buhay. Walang dahilan para hindi po tayo umibig. Ano sabi niya? Paano kayo makikilala mga alagad ko kung kayo nagmamahal? Ang tatak na ngayon ng mananampalataya. Ang tatak na ng mga sumusunod sa kanya pag-ibig. Amen. Ayan ang karoon. Tayo po'y panalangin sa ngayon at tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat sa Diyos sapagkat alam natin kung tayo lang ay hindi naman natin kayang baguhin ang ating sarili. Pero dahil sa laki ng pagmamahal ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, nakakapaglingkod tayo, napatawad tayo, nalinis tayo. Dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, kahit yung mga sundalo, gumawa ng masama sa kanya, pinakusa sa krus, kahit yung mga yon, tayo minahal pa rin ng Panginoon. Kaya wala akong dahilan para hindi mo tayo magmahal. Panginoon, ikaw po ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. Napakalaki ng pag-ibig mong ibinigay sa amin, Panginoon. Kami na hindi karapat-dapat, Panginoon, ginawa mong marapat. Kami, Panginoon, na dapat ay nasa sumpa, subalit kami, Panginoon, ay iniligtas mo mula sa sumpa. Tinanggap mo ang lahat ng latay na dapat kami ang tumanggap. Panginoon, maraming salamat sa laki ng iyong pagmamahal, O Diyos. Walang maipapalit sa iyong pagmamahal. Panginoon, hayaan niyo yung pag-ibig na yan, Panginoon, sumagana sa puso, buhay ng bawat isa, Panginoon. Na alam namin, O Diyos, kami, Panginoon, lahat, galing sa dilim, dinala mo sa liwanag. Kaming lahat, Panginoon, dating bulag, pinagaling niyo, Panginoon. Kami, Panginoon, na dapat ay papunta, Panginoon, sa dagat-dagatang apoy. Niligtas mo at papunta kami ngayon sa iyong kaharian. Maraming salamat sa kaligtasan. Maraming salamat sa pag-ibig. At Panginoon, kung naibigay ninyo ang iyong bugtong na anak sa si Jesus, kami po'y nananampalataya, Panginoon. Walang pangangailangan namin na hindi nyo kayang ipagkaloob. Panginoon, hayaan ang pag-ibig, ang pananampalataya at pag-asa ay tumatag, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.